Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nag-isa ninyong nagmamagandang ka-legendary guides upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din po ilang chika patungkol sa loob at tabas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, pakiclick na lang po ng subscribe button na nandyan sa baba para maging updated ka at ma-notify po kayo sa tuwing may bago tayong reaction video, analysis about sa mga kaganapan at nangyayari sa araw-araw, mga balita sa showbiz and EB. And for tonight's video nga nako, may kinalaman na naman po sa programa ng TV5 ang ating pag-uusapan. Meron pong nagpapakalat ng balita na ang Will to Win ay 6 months na lang ang kontrata. Marahil ito yung tinutukoy nila Procnoy na binigyan daw ng binigyan ng exit plan ng TV5 kasi base po sa baklitas ay ibang programa yung binigyan ng exit plan, hindi pong Itbulaga, dahil ang totoo ay maganda ang samahan relationship ng TVJ with MVP. So, eto kaya yon yung programa na tinutukoy or show, yung kay Kuya Will nga kaya. Kasi balita ko 3 years ata or 3 years ka ata yung kontrata ni Kuya Will. Bakit naging 6 months? So, yun po ating tatalakayin at pag-uusapan. Kaya stay tuned lamang po kayo sa panonood. Sa ngayon, pag-usapan nga po muna natin mga kadabrikans, ito pong patungkol sa Bulacan Olympics kanina. So, nais ko pong i-congratulate ang Red Team dahil sila po yung nanalo, no? And i-congratulate ang ilan sa ating mga commentors and legendary na bumoto po sa pool ng TVJ para po sa Red Team. So, pati po dito sa ating channel Red Team, yung nababasa ko, no? Napalagay nila mananalo ngayong araw. And speaking of Red Team, eto naman at may nabasa ako na naiingayan kay Mayor Jose na masyado na daw pong papansin, akala mo ay napag-iiwanan. Sabi dito, nagiging papansin ka na, Jose, sa mga nagdaang Bulagaan Olympics. Ang ingay mo, akala mo siguro napag-iiwanan ka na. Huwag kang mag-alala. Alam naming magaling kang komedyante. So, patungkol po dito, para I think din naman, ang lungkot po ng Bulagaan Olympics kapag wala rin si Mayor Jose. No? Parang ang lungkot din po kapag wala si Jose Manalo sa Bulagaan Olympics. And katunayan niya, nakakadagdag po ang pagiging makulit nitong si Mayor Jose Manalo. Pero inyo ang ingay niya, no? Dami sinasabi kapag panalo. Pero kapag talo, ayan na, kasimangot. Base po sa mga nababasa nating komento. Pero yun po ay lang din niya, character na din. So, hayaan po natin mga kadarmikans, enjoy lamang po tayo. Sabi ko nga, mamimiss nyo rin ang kakulitan nitong si Mayor Jose pag wala siya sa Bulagaan Olympics. Since laro-laro lang naman po ito, wag po tayong ma-stress mga kadarmikans, mag-enjoy lamang po tayo. And sa halos lahat naman po ata may ganyan kahit siguro showtime ang magpalaro ay meron po kayong maririnig na may magrereklamo, may mga sasabihin. Pero pampakwela lang naman po yun sa isang game show. Madalas po ay may okraya na talaga na nagaganap. And ayun nga, ang boring naman po ata kapag wala ring okrayan. As long as wala naman pong pisikalan, wala naman pong panlalait na ginagawa, ay ayos lang naman. Samantala, speaking of showtime, nako, ang mga GMA fans nagre-reklamo na. Ano kaya ang magiging say ng GMA Network dito? Since dapat priority nila yung kanilang viewers, no? Pero
Sa case na ito na nakikinabang po sila sa Showtime, ano kaya ang mananaig? Tinig ng kanila pong mga fans, ng kanilang fans, or business? Sabi dito, dapat lang sipain na yung Showtime ng GMA, mga toxic mga kapamilya. Pati mga teleserye ng GMA sinisiraan nila. Walang utang na loob sa GMA. So actually, nung mga nakarang araw na comment pa po ito, meron tayong nabasang latest sa X or dati pong Twitter na nagpagrereklamo po ng mga Kapuso fans. Latest po hinggil sa mga singers ng GMA Network na nagiging guest sa Showtime. Grabe daw, last minute kung magsabi itong Showtime. And ewan, parang ginagawa lang daw bang props. Basta may nirereklamo po ang mga GMA fans sa Showtime. Pero komento doon ng mga kapamilya fans, di gumawa kayo ng sarili nyo na lang noontime show. Pati nga po tahanang pinakamasaya ay nadamay pa. Sinasabing nga, ano daw ba yung pinalit ng GMA sa Itbulaga ng TVJ. Ayun, at 1 month lang nawala na. So try daw ng GMA gumawa ng sariling noontime show para wala nang dakdak itong mga Kapuso fans. Tingnan na lang daw po kung magtatagal. So, kagulo na nga, no? Kahit po pilitan ng GMA at ng ABS-CBN magsanib puwersa, ang mga fans ay never pong magkakasundo. Magbabangayan at magbabangayan. Ano kaya ang magiging desisyon ng GMA? Pakinggan ang tinig ng kanilang mga fans or business is business only? Samantala, dumako naman po tayo dito sa programa ni Kuya Will na Will to Win sa TV5. Meron pong ipinost itong si Chaka Puso hinggil po dito na kung saan ay matitigil na ang programang Will to Win, and base po sa mga comment niya, yung mga reply po niya sa mga nagko-kommentong netizens, legit daw ang chika na ito. So, narito nga, basahin po natin ang kabuuang post ni Chaka Puso. Bago lamang po ito, no? Scoop, Will to Win tsugiin na sa TV5. Ayon sa aming source, sa Media Quest, talagang sa Media Quest pa ang kanilang source, ha? Ititigil na raw ang pagpapalabas ng show ni Willie Revillame. Ang aga ng chika mo, ha? Mula sa 3 years na kontrata, 6 months na lang ang Will to Win ang itatagal ng Will to Win show dahil sa bagsak ads at sponsorship. And based pa po sa kanyang chika ay hindi rin nagugustuhan daw ni MVP yung attitude nitong si Kuya Will sa kanyang mga staff. Diba nung nakaraan nag-trending po yung nanenermon siya habang live? Sabi niya dito sa kanyang pahabol, hindi din nagugustuhan ng pamunuan ng di umano'y pangmamaoy ng main host na si Willie Revillame sa pag-uumpisa ng show, dahilan para umalis ang isa sa mga host nito. Hindi din ikinatuwa ng management ang panenermon ni Willie Revillame sa mga staff at host nito. Sa pagtatapos ng kwento ng aming source, tila sising-sisi ang kanilang pamunuan sa pagbibigay ng chance sa nasabing host. Kaya napagdesisyonan na nilang tapusin ang show na sana raw ay masaya. Sana. Pero napalitan ng lungkot at galit dahil sa panenermon ni Willie sa tauhan nito. Pero ang tanong, mga Darwikans, kayo ba naniniwala sa post nito ni Chaka Puso? Dahil kung matatandaan, siya rin ang nagpakalat po ng balita na ang Itbulaga ay nalulugi na siya pong inalmahan ng TVJ. Talagang in-announce ng TVJ na hindi totoo ang balitang yon live sa Itbulaga. Sabi nga dito, ng isa pong commenter niya, ayan na naman siya. Noon, Itbulaga daw ang magsasara na.
Ngayon, will to win naman. Subok lang ng subok. Tatama ka din hinayo pa ka, sabi niya. Sabi dito ng isa niyang komentor. Oo nga, dati Itbulaga, ngayon, will to win naman ang pinagdidiskitahan. And I don't think na even 1% ay may katotohanan ang tungkol sa balita niyang ito. So yun lang guys ang ating update po muna sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.